ibibigay yung aking ikapo. So anong gagawin mo dito? Sabi dito, babayaran niya ito ayon sa itinakdang halaga. Magkano yung itinakdang halaga? 10%. Itinakdang halaga nito, maliban pa, pag binayaran mo na, maliban pa sa dagdag na ikalimang bahagi ng halagang iyon. So magkano ang ikalimang bahagi ng 1,000? 50. So pag nagbayad ka na ng 100 plus 50, sa susunod na magbibigay ka ng ano, pag hindi mo na ibigay, kunyari hindi mo na ibigay ngayong linggo, ibibigay mo na lang sa susunod na paycheck mo, magiging 150 na. Plus yung 10% mo ulit for another ano na naman. So malinaw ang sinabi ng Panginoon na babayaran mo ang itakdang halaga at babayaran mo pa, maliban pa ito sa ikalimang bahagi na ibibigay mo. See? Pati si Lord nabibigay ng interest 5%. Isa sa 32, sabi dito, isa sa bawat 10 alagang hayop ay nakalaan para kay Yahweh. So, sa atin, ito sa Israel dati. Pero sa atin na ngayon, kadalasan ang kita na natin is pera. So, ang bawat ikasampung bahagi ng ating mga sahod o ang ating mga kita is sa Panginoon. Sabi niya dito, ikasampung tupa o baka na nabibilang ay para kay Yahweh. 33, hindi ayon dapat suriin. Hindi iyon dapat suriin ng may-ari kung masama o hindi. Hindi rin iyon maaring palitan kung ito ay mapalitan man. Ang ipinalit at pinalitan ay parehong ilalaan kay Yahweh. Hindi na matutubos ang mga ito. Sa 34, ito ang mga tuntunin na ibinigay ni Yahweh kay Moses sa bundok ng Sinai para sa sambayan ng Israel. So, yun po kailangan po natin malaman ang kahalagahan ng ating pagbibigay. Amen po ba? Buksan natin, ang sabi pa sa isa sa mga principles pa ng pagbibigay ay expressions of our gratitude. Yan. Ang pagbibigay natin, pasasalamat natin sa Panginoon sa mga bagay na meron tayo. Amen po ba? Amen. And demonstration of our faith in trust. Yan, dinidemonstrate natin sa Panginoon na meron tayong pananampalataya at meron tayong trust sa Kanya na kahit na tamang-tama lang o tamang-tama lang o kailangan mo, kailangan i-demonstrate pa rin natin ipakita pa rin natin sa Panginoon na kailangan ang Kanya ay sa Kanya because this is holy to the Lord. Amen. Ang ating ikapo ay holy sa ating Panginoon. Amen. Buksan natin dito sa another one sa 2 Chronicles 31, 5-6, sabi dito, as soon as the commandment was circulated, the children of Israel brought in abundance the first fruit of grain and wine, in oil and honey, and of all the produce of the field. And they brought in abundantly the tithe of everything. And the children of Israel and Judah, who dwelt in the cities of Judah, brought the tithe of the oxen and sheep, also the tithe of the holy things which were consecrated to the Lord their God. They laid it to his. Naalala ko noon pag ako, syempre noon nung nagtatrabaho pa ako, cash pa noon, cash. Bihira pa noon yung ATM or gano'n. Pero ako sumasahod ng cash. Yung pinakamainam na bills, yung pinakamalutong, kung wala man naibigay sa akin malutong na bills, pinapapalit ko talaga to sa malutong na bills. Kasi gusto ko yung magandang-maganda para sa Panginoon. Hindi yung kulukot, hindi yung parang galing sa palengke. Magbibigay ka sa Panginoon, kailangan i-presentable naman yung ating ibibigay. So, ang sinabi dito, buksan natin ulit sa Isaiah. Ang pagbibigay natin sa Panginoon, hindi lang tayo basta nagbibigay. Alamin natin kung ano ang halaga, kung gaano kahalaga ng ating pagbibigay. Because God said, this is holy. Ang ating ikapo sa ating Panginoon ay holy. Sa Kanya, ina-acknowledge natin ito na galing sa Kanya. He owns the silver and gold.
Yan, sa Kanya lahat yan. Wala tayong, kumbaga pinahiram lang sa atin, kaya dapat ibigay natin kung ano ang dapat sa Kanya. Amen? Amen. Sa Isaiah 1:19 sabi dito, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. So willing and obedient, that's the key. Pag willing tayo and obedient tayo sa ating pagsunod sa ating Panginoon, you shall eat the good of the land. Makikita natin ang blessings ng ating Panginoon na never tayong magkukulang. Amen po ba? Amen. So, ang panghuli po nating babasahin ay sa Deuteronomy 11:26, sinabi dito, look, today I am giving you the choice between blessings and curse. So God give us a blessing, God give us a choice. Nasa sa atin yan kung susunod ba tayo o hindi tayo susunod. Pag sumunod tayo, we gonna get the blessings. Pag hindi nag-disobey tayo, we gonna get the curse. Sabi nga dito, today I am giving you the choice between the blessings and the curse. You will be blessed if you obey the commands of the Lord your God. So you will be blessed. Sino mga gustong pagpalain dito? Amen. Amen. Obey the commands of the Lord. And that I am giving you today. But you will be cursed if you reject the commands of the Lord your God. You will be cursed if you disobey the command of the Lord your God. And turn away from Him and worship gods you have not known before. So, sinong gustong pagpalain ng ating Panginoon dito? Amen. Sumunod tayo sa ating Panginoon. I will give you time to read Deuteronomy chapter 28. The blessing of obedience and the curse. The blessings of the obedience and the curses of the disobedience. Basahin niyo yan. Makikita natin dyan kung paano tayo pagpapalain, kung bakit pinagpapala ang mga sumusunod sa ating Panginoon, at kung bakit laging nagkukulang at laging naghihirap ang mga hindi sumusunod sa ating Panginoon. Alam na. Sabi nga ni Lord, alam na this. Alam na. Alam na this kung sino yung mga sumusunod ay mga hindi sumusunod. Amen. Ako, proven ko na sa buhay ko, na talagang matapat na sa akin ang Panginoon. Kasi, natutunan ko na sumunod sa Kanya. Lagi kong yung sinasabi na kapag naghahamon ako ng offering sa church, nung bata ako, nakikitanim ako ng palay. High school na ako noon. Nakikitanim ako ng palay, ang sahod lang sa buong mag-araw, buong maghapon, nakayuko. Tapos, tanim ng tanim, ani ng ani, for 50 pesos. Yan, 50 pesos Buong lang, hapon? buong araw. Buong araw? Buong araw yan, 50 pesos. Sa pagtatanim o pag-aani ng palay. Pero, alam ko, naintindihan ko kung paano sumunod sa ating Panginoon, na instead na only 5 pesos, the one it's my tithes, I make it double. Dino-double ko siya. Because I know kung gaano kahalaga ang pagsunod sa ating Panginoon. And then, I never see in my life, hindi ko akalain ng buhay ko ay pagpapalain ng sobra-sobra, ng higit pa sa deserve kong pagpapala. Amen. So, kailangan maging tapat tayo sa ating Panginoon. Tayo pong tumayo lahat. Hawakan natin ang ating mga handog. At ibigay natin ang ating mga handog. Tumayo po tayong lahat at tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat o God sa mga pagpapala mo. Salamat sa puso ng bawat isa, Panginoon, na handang magbigay, handang sumuporta sa gawain mo, Panginoon, upang sa ikalalawak pa, Panginoon, ng iyong ebanghelyo, o God. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga ibibigay ng bawat kapatiran, o God, naway ipakita mo sa kanila, balik mo pa sa kanila, Panginoon, ng siksik-liglig at umaapaw ng pagpapala sa kanilang buhay, o God. Ipakita mo, Panginoon, sa Kanya ang tunay na pagpapala sa pagsunod sa iyo, Panginoon, sa iyong mga salita, o God. Maraming salamat. Dinadalaan ko, Panginoon, na gamitin mo, Panginoon, ang mga malilikom na ito sa makapangyarihan mong pamamaraan, o God, para sa ikalalawak ng ebanghelyo mo, Panginoon, para sa makaabot pa ng marami pang kaluluwa, Panginoon, sa lugar na ito, God. Pagpalain mo ang lugar na ito, Panginoon. Pagpalain mo, God, ang simbahan ito, Panginoon, ang kumakatawan ng simbahan ito, Panginoon, si Pastor
Jeff and Pastor Maricel, Panginoon, at ang kanilang mga leadership at mga members, Panginoon. Patuloy ka magdala ng maraming kaluluwa sa lugar na ito. Magpadala ka, Panginoon, ng revival, O God, sa lugar na ito. Hinihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, lahat magsabi ng Amen. Amen. Yan, thank you, Pastor Raquel. Hallelujah, glory to God. Bless na bless talaga ang bawat isa. At hindi ko na po matatagalin, siyempre, ang ating bisita, ang ating head pastor, Word of Life, Worship Center, Philippines. Let's clap our hands. Purihin natin ang Panginoon sa buhay ng ating Pastor Mario Morales. Hallelujah! Glory to God! Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. I'm excited to be here tonight. Ako'y excited na ngayong gabi. Are you excited? Excited ba kayo? You have an expectation? Meron ba kayong ina-expect o inaasahang mangyari ngayong araw na to? Everybody stand on your feet for just a moment. Tayo po tayo lahat. You have your Bible? Pull out your Bible. Hawakan niyo po ang inyong Biblia. You have your cell phone? Pull out your Kung cell yung cellphone ng Biblia niyo, hawakan niyo yung cellphone niyo. I say one day those phones will not work. At darating ang panahon, yung mga cellphone hindi gagana yan. The only thing that you'll be able to have to read is your Bible. At yung Bible talaga na physical na Bible ang magagamit mo lang. How many believe that this is the Word of God? Sino dito ang naniniwala na ang Bible ay salita ng Diyos? Say with me, the Word of God Sabihin niyo, ang salita ng Diyos is the voice of God. ay boses ng Diyos. Turn to your neighbor Sabihin mo sa katabi mo, and say, the Word of God ang salita ng Diyos is God speaking to you. ay yung nagkikipag-usap sa iyo ang Diyos. Turn to another neighbor and say, the Word of God Ang salita ng Diyos, sabihin mo sa katabi mo, is God speaking to me. ay ang Diyos ay nakikipag-usap sa akin. Ready? Handa na kayo? Say with me, this is my Bible. Ito'y aking Biblia. I believe it's the Word of God. At ako'y naniniwala ito'y salita ng Diyos. I can have At aking makukuha what the Bible says I can have. kung ano man ang sinasabi ng Bible na makukuha ko. I can be At ako'y magiging what the Bible says I can be. kung ano man ang sinasabi ng Bible na magiging ako. And I can do At magagawa ko what the Bible says I can do. kung ano man ang sinasabi ng Bible na That's my magagawa ko. confession. Ayan ang aking sinasabi. Give God a shout of praise. At purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Turn to 2 or 3 people and say, it's sure good to be in the house of the Lord. Sabihin mo sa ilang tao, katabi mo, na napaka-buti na nasa tahanan ng Diyos. This the Lord put in my heart, Ngayong linggong ito, binigay sa puso ko ng Diyos. the word holiness. Ang salitang kabanalan. We all know that God is holy. Alam natin na ang Diyos ay banal. We all know that God is blameless. Alam natin ang Diyos ay walang pintas, He's without spot. walang dumi, He's without stain. walang bahid, He is sinless. walang kasalanan. He is pure. Puro ang Diyos. He is clean. Siya'y malinis. My topic is holy ground. Ang aking topic ngayon ay banal na sahig. The only way to become holy. Ang isang paraan para maging banal ka, Here's a question to think about. ito yung isang tanong na pwede mong pag-isipan. How are we made holy in the sight of God? Paano tayo magiging banal sa paningin ng Diyos? 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. I'll just read it and then I will minister. And then you can translate what I minister. But as he who called you is holy, ye also be holy in all your conduct. Because it is written, be holy, for I am holy. The Word of God teaches us Sinasabi ng Panginoon, tinuturo sa atin,
The one who has called you Ang isang nagtumatawag sa iyo is holy. ay banal. Say with me, the Lord Panginoon is holy. ay banal. And the Bible teaches us Ang salita ng Diyos ay tinuturuan tayo that you also be holy na ikaw ay dapat maging banal in all your conduct. sa lahat ng iyong ginagawa. It is written, At nasusulat, be holy. kay maging banal For the Lord says, for I am holy. dahil ang Diyos, sinabi niya, siya ay banal. You may ask yourself this question, Tanong mo sa iyong sarili, how can I be holy? paano ako magiging banal? God is calling me to be holy, Tinatawag ako ng Diyos na maging banal, to be pure, maging puro, to be blameless, at walang bahid, without spot. walang kahit tuldok man lang. How is that possible? Paano kaya mangyayari yun? I know myself. Kilala ko ang sarili ko, I know my thoughts. alam ko ang isip ko, I know my secret thoughts. yung mga sikretong bagay na ginagawa ko. I know sometimes I don't think right. At minsan ako hindi nag-iisip ng tama. Sometimes I don't talk right. Minsan nagsasalita ako ng hindi tama. How can I be as holy as Jesus? Paano kaya ako magiging banal katulad ng Panginoon? Ephesians chapter 1 verse 4. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Here the scripture teaches us, in the very beginning of creation, the scripture teaches us that in the very beginning of creation, Tinuturo ng salita ng Diyos na sa simula't simula, yung sa paglikha pa lang, we have been called to live a holy and blameless life. tayo ay tinawag ng magkaroon ng buhay na banal at walang bahid. Scripture teaches us in 1 Corinthians chapter 1 verse 2. To the church of God which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all who in every place call on the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Here the Bible teaches us Ito ay tinuturo ng Bible sa atin, that we're called to be saints. tayo ay tinawag upang maging saints, banal, santo, saints. We're No? called to be saints. Tayo tinawag upang maging banal. The Greek word for saints is holy. The Greek word ng saint ay holy. We're called Banal. to be holy. Tayo tinawag para maging banal. Ask yourself, Tanong niyo sa sarili niyo, if God called us to be holy, kung tayo ay tinawag ng Diyos para maging banal, blameless, yung walang bahid, He has to have made a provision for that. kailangan siya gumawa ng isang pribilehiyo. If you are in Christ, Kung ikaw ay na kay Kristo, are you in Christ? ikaw ba'y na kay Kristo? Are you saved? Ikaw ba'y ligtas? Are you born again? Ikaw ba'y pinanganak ng muli? Is Jesus your Lord and your Savior? Ang Panginoong Isus ba ay ang iyong Panginoon at yung tagapagligtas? If that's to be true, Kung yun ay totoo, you are in Christ ikaw ay nasa Diyos and you're called to be holy. at ikay tinawag upang maging banal. Turn to your neighbor and say, God has called you to be holy. Sabihin mo sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos para maging banal. But again, I want you to think of this question. How are we made holy in the sight of God? Paano tayo magiging banal sa paningin ng Diyos? I am feeding you the Word of God slowly and in stages. Binibigay ko ang salita ng Diyos sa inyo ng mabagal lang, unti-unti, at may mga level. Have you ever, who has had sinigang here?
Sino dito yung may sinigang? You like ulam? sinigang? Sinigang na ulam. Ah, you like Sinigang. sour, right? Sinigang na hipon, sinigang na baboy, iba-iba yan, sinigang, basta sinigang. As you make it, you taste it. Yung pag gumawa ka at nagluto ka, di ba, tinitikman mo. Oh, maybe it needs a little bit more tamarind Baka kailangan ng konting sampalok just to make it just right. para tumama yung lasa. Well, as I'm teaching you the Word of God, you're tasting it. Pag tinuturo ko nga ang salita ng Diyos, yung parang tinitikman nyo. And I'll add a little bit more of the Word of God At habang ako'y nagdadagdag pa ng mga salita ng Diyos, until it's just right. hanggang sa tama na yung And timpla. then you say, May sasabihin mo, I got it. nakuha ko na. I want you to receive a revelation of His holiness. Gusto kong makakuha kayo ng ahayag mula sa Diyos. Because you are called to be holy. Sapagkat kayo tinawag upang maging banal. 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. For God did not call us to uncleanness, but in holiness. God did not call you to be unclean. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging unclean o yung madumi. He called you to be holy, Ika'y tinawag maging banal. blameless. Walang bahid. Is that possible? Yung ba ay posibleng mangyari? Yes, it is. Oo, pwede mangyari yan. God hasn't called us just to be saved. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maligtas lang. He didn't call us just to go to heaven one day. Hindi lang yung tinawag tayo ng Diyos para mapunta lang tayo sa langit. Not even just to receive forgiveness. At makatanggap lang tayo ng kapatawaran. These are benefits Ito yung mga benepisyo of the child of God. ay kay anak ng Diyos But our true call ay tunay na tinawag is to be holy ay maging banal as He is holy. sapagkat ang Diyos ay banal. Amen? Amen? Give God a shout of praise. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Every single believer Ang bawat mga mananampalataya is called to be holy. ay tinawag maging banal. Every single believer Bawat isang mga mananampalataya is called to be holy, ay tinawag ng Diyos upang maging banal. to be pure, Ay maging puro. to be blameless Ay walang bahid in the sight of God, sa paningin ng Diyos. even as Christ is holy. At ang Panginoong Hesus, Kristo ay banal. Every child of God who has received Christ into their heart is born again. Ang bawat tumanggap sa Panginoon sa kanilang puso ay pinanganak ng muli. And the cry of your heart Iyak ng iyong puso should be ay dapat holiness. kabanalan. Jesus, I want to be just like you. Panginoong Hesus, gusto kong maging katulad mo. I want to walk holy Gusto kong lumakad ng before you, God, banal all the days of my life. sa buong buhay ko. Here's something I want you to really think about Ito, mayroong isang bagay na gusto kong pag-isipan nyo and examine internally. at bulay-bulayin nyo sa iyong sarili. I'm to be as holy as Jesus was? Ako ay magiging banal na katulad ni Kristo? Impossible. Yan ay imposible. How is that possible? Anong itong mangyayari? Jesus was spotless. Ang Panginoong Hesus ay walang tuldok man lang. Jesus was blameless. Siya ay walang bahid, talagang makinis. Jesus was perfect. Siya ay perpekto. How could anybody live up to that standard? Papaano kaya na ikaw ay maging ganun ang buhay mo? The Bible says there's none righteous. Sabi ng Bible, walang sino mang matuwid. There's none holy. At sabi ng Bible, walang sino mang banal. But one, At merong isa, Christ Jesus, the Son of the living God. ang Panginoong Hesus na anak ng Diyos, kataas-taasang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. We must be in Christ, Kailangan ikaw ay nasa Panginoon and His holiness must become our holiness.
Dapat ang kabanalan ni Kristo ay yun ang maging kabanalan mo. I'm gonna put a little bit more tamarind in the sinigang. Alagyan na ng konting sampalok yung luto na sinigang. Let me feed you a little bit more of the Word of God. Dadagdagan natin ang salita ng Diyos. Amen? Amen? We're trying to find that sweet spot. At mahahanap ka rin yung matamis na part. Where we say, it's ready. Yung masasabi mo na, It's ready to eat. ang sarap, nagugutom na ako. It's ready to consume. Gusto ko nang kumain. I'm ready to get full. Gusto ko nang mabusog. How many are thirsty and Ilan hungry dito ang for uhaw righteousness? at gutom sa katuwiran? They shall be filled. At ikaw ay mapupuspos. Romans 11:16. For if the first fruit is holy, the lump is also holy. For if the root is holy, so are the branches. If the root be holy, At kung ang ugat ay banal, so are the branches. maging ang sanga ay banal. Hear that again. If the root be holy, Pakinggan niyo mabuti, ang ugat ay banal, so are the branches. maging ang sanga ay banal din. Paul says, because Jesus is the root, At sabi nga ni Pablo, si Jesus ang ugat, and the root is holy, at ang ugat ay banal, Jesus is holy, si Jesus ay banal, we the branches at are tayo also mga holy. sanga ay banal din. John 15:5 reconfirms, Yan ay kinumpirma. I am the vine, Jesus said, you are the branches. Sabi ng Panginoon, ako ang puno at kayo ang mga sanga. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Amen. Without Jesus, it's impossible for you to be holy. Wala ang Panginoong Hesus, imposible na ikay maging banal. But thank God Pasalamatan natin ang Diyos that we're in him, na sa Kanya, tayo ay nasa Kanya, and in him we move. at sa Kanya ay tayo ay gagalaw. In him we live. Dahil sa Kanya tayo ay nabubuhay. In him we have our being. Sa Kanya ay tayo ay nagiging yung kabuuan natin. Because we are in Christ, At dahil tayo ay nasa Panginoong Hesus, we are made holy at tayo ay ginawa niyang banal by virtue of his holiness. dahil sa Kanyang pagiging banal. Jesus stands alone in perfect holiness. At ang Panginoon ay nag-iisa na nakatayo sa kabanalan. And if any person ever stands before the Heavenly Father At kung meron mang tatayo sa harapan ng Diyos Ama and be received by him, at tatanggapin niyang ito, that person must be in Christ. ang taong iyon ay dapat nasa Panginoong Hesus. God won't recognize any other man. Walang kikilalanin ng Diyos na ibang tao. We stand before the Father Ay tatayo sa harapan ng Diyos, without any merits. walang merits, or claims of our own, yung parang sa ating sarili. but only the grace of Christ. Ito lamang ay awa ng Panginoong Hesus. That's why Jesus said, I am the way. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, I am the truth. ako ang katotohanan, I am the life. ako ang buhay. No one can come to the Father Walang makakaparoon sa Ama except by me, says the Lord. kundi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoong Hesus. Are you starting to catch this? Nakukuha niyo na ba? Are you starting to receive this? At natatanggap? Because you're in Him, Dahil ikaw ay nasa Kanya, the Father receives you.
ang ating amang nasa langit ay ikay tinatanggap as holy as Jesus is. na banal katulad ng Panginoong Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Lord ko na. When we pray, Nung pag tayo'y nananalangin when you're by yourself with God, at ikay nag-iisa kasama ng Panginoon, just say, Lord, sabihin mo, Panginoon, I have no plea wala akong but Christ. kundi ang Panginoon lamang Jesus. In other words, I have nothing to bring to you. Wala akong anumang bagay na madadala sa iyo. I have no good works. Wala akong mabuting bagay na madadala sa iyo. No holiness of my own. Wala akong sarili ko na kabanalan. I come to you only because I am in Christ Jesus. Ako ay your Son. lumalapit sa iyo, Panginoong Ama, dahil sa Panginoong Jesus. As I claim His holiness, At ito'y kiniklaim ko yung kabanalan ng Panginoong Jesus. I stand uncondemned before you, Lord. Ako'y nakatayo at hindi ako nakondina, pabayaan. This one man, Jesus Christ, who is holy and blameless, Itong taong ito, isang Panginoong Jesus na banal at walang bahid. do you know that He has a body? Alam mo na mayroon siyang katawan. And do you know that me and you and us are the body of Christ? At alam mo ba na ikaw, ako, at tayong lahat ay ang katawan ng Panginoong Jesus? He is the head of the church. At siya ang ulo ng iglesia.